matapos ang matagal na paghahanap kay Joros Flores sa Aklan River. Patuloy pa rin ang pangungulila ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa kabila ng search and rescue operations, hindi pa rin natagpuan ang kanyang katawan. Dahilan upang lumabas ang iba't ibang espekulasyon tungkol sa kanyang pagkawala. Ayon sa kwento ng kanyang mga kaibigan na kasama niya noong araw na iyon, pumunta sila sa pulo para sa isang dula-dulaan. Pinagsabihan siya ng kanyang ama na mag-ingat at huwag pumunta kung saan-saan, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Habang nasa pulo, napagkasunduan nilang maligo sa ilog at subukang tumawid sa kabilang bahagi na may layong 500 metro. Sa simula, kalmado ang tubig, ngunit biglang bumuhos ang ulan habang sila'y nasa gitna ng ilog, kaya nagdesisyon silang bumalik. Habang lumalangoy pabalik, sumakay si Joros sa likod ng kanyang kaibigang si Ains. Ngunit sa kalagitnaan ng paglangoy, bigla siyang napulikat dahilan upang mahulog si Joros sa ilalim ng tubig. Sinubukan niyang itulak si Ains upang siya ang makaangat. Ngunit dahil marunong lumangoy si Ains, nakabalik siya sa pampang. Samantala, si Joros na hindi marunong lumangoy ay tinangay ng agos. Isa sa kanyang mga kaibigan ang nagtangkang bumalik upang sagipin siya. Ngunit hindi na nila siya nakita. Bandang 2:00 ng hapon, may tumawag sa ina ni Joros na may nalulunod sa ilog at pinaniniwalaang ito nga ang kanyang anak. Agad na nagsagawa ng search and rescue operation, ngunit naging hamon sa mga rescuer ang lalim ng tubig na nasa 15 hanggang 19 na talampakan at ang lawak ng Aklan River na may habang 24 na kilometro. Ang ilog na ito ay kilala bilang isa sa pinakamalakas at pinakamapanganib sa Panay. Habang lumilipas ang mga araw at hindi pa rin natatagpuan si Joros, nagsimulang lumitaw ang iba't ibang paniniwala ng mga residente. Ayon sa ilang naninirahan malapit sa ilog, maaring may misteryosong nilalang na kumuha sa kanya. Sa bahagi ng ilog kung saan siya nawala, sinasabing may isang sirena na naninirahan at may isang kaharian sa ilalim ng tubig. May mga nagsasabing hindi lang si Joros ang unang biktima rito. Dahil sa mga paniniwalang ito, maraming albularyo ang dumayo upang tumulong sa paghahanap. Maging ang kilalang psychic na si Jay Costura ay nagtungo sa ilog upang subukang matukoy ang kinaroroonan ni Joros. Sa kabila ng lahat ng haka-haka, may iba ring naniniwala na baka may nangyaring foul play sa pagkawala ni Joros. May mga nagsasabi na baka pinatay siya ng kanyang mga kasama at inilibing, ngunit pinabulaanan ito ng kanyang ama dahil kasama niya noon ang kanyang pinsan. Maging ang pulisya ay nagsabing walang nakikitang senyales ng foul play sa kaso. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap kay Joros at hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang kanyang pamilya at mga kaibigan na isang araw ay mahahanap siya.